deserve to be human. Is that what you're thinking right now? Do you want revenge? Seek revenge. End my life. It's your choice. That's called pain. Get used to it. You could have shot me, John! Sa disyerto ng Mexico, isang lalaki ang naghuhukay sa ilang mga debris nang hindi sinasadyang nakakita siya ng nakatagong butas sa lupa na may lamang Nazi flag na nakabalot sa isang spearhead. Pagkahawak niya rito, isang madilim na puwersa ang kumontrol sa kanyang katawan na ngayon ay tila kusa na lamang gumalaw. Nang subukan niyang tumawid sa kalsada, bigla siyang nabangga ng isang sasakyan, ngunit ang kotse ang siyang nadurog. Isang nakakatakot na simbolo ang lumitaw sa kanyang pulsuhan, at patuloy lang siyang naglakad na parang walang nangyari. Samantala, sa isang apartment sa Los Angeles, isang ina ang nagbukas ng pinto at napasigaw nang makita ang kanyang anak na babae na nakadikit sa kisame habang umuungol na parang halimaw. Agad na humingi ng tulong ang pamilya, ngunit walang sapat na kakayahan si Father Hennessy upang harapin ang gaya nito, kaya ipinatawag niya si John Constantine. Si John ay eksperto sa lahat ng may kinalaman sa mga kababalaghan, tulad ng eksorsismo at demonolohiya. Isa rin siyang matinding chain smoker. Nadatnan ni John ang sinapiang babae na nakatali sa kama, at agad niyang binuksan ang bintana upang papasukin ang sikat ng araw, na labis namang ikinagalit ng babae. Pagkatapos ay idiniin niya ang isang anting-anting sa noo ng babae at nasunog nito ang balat niya, dahilan upang magsimula siyang manginig at sumigaw, habang binibigkas ni John ang isang orasyon. Ilang sandali pa, biglang tumigil sa paggalaw ang babae, ngunit maya-maya pa ay may lumabas na nakakatakot na nilalang mula sa kanyang leeg at inatake si John. Agad niya naman itong sinuntok upang maibalik sa katawan ng babae. Pagkatapos nito, humingi si John ng salamin sa pamilya, saka ito itinaas sa ibabaw ng babae habang binabasag niya ang bintana, at inutusan ng kanyang assistant na si Chaz na ilipat ang sasakyan. Nang maitala na ang salamin sa isang puli, sinabi niya sa lahat na ipikit ang kanilang mga mata, ngunit may isang lalaki ang sumilip at agad na nagsimulang sumigaw habang pumuputi ang kanyang mga buhok. Habang pilit na nilalabanan ng babae, pinilit ni John ang demonyo sa loob nito na tumingala, at mabilis na hinigop ng salamin ang nilalang palabas ng katawan at ikinulong doon. Habang sinusubukan ng demonyo na basagin ang salamin, inilagay ni John ang buong bigat niya sa lubid upang maitulak ito palabas, dahilan upang bumagsak ito sa sasakyan at nabasag sa milyon-milyong piraso. Nang papaalis na si John, nakita niya ang isang guhit ng maalamat na Spear of Destiny na siyang pumatay kay Jesus at ninakaw ito, hindi alam na may nagmamasid pala mula sa itaas habang naglalaro ng isang barya. Nang magduda, sinabi ni John kay Father Hennessy na mas malala kaysa dati ang eksorsismo, at pakiramdam niya ay may malaking mangyayari sa lalong madaling panahon. Nang gabing yun, nagising si Detective Angela sa isang kama sa ospital. Narinig niya ang pangalang Isabel na ibinulong sa silid, kaya bumangon siya at sinundan ang tinig papunta sa rooftop ng ospital. Matapos tanggalin ang kanyang medical tag at hayaan itong tangayin ng hangin, tumalon siya sa glass roof at bumagsak sa swimming pool ng ospital. Sa sandaling yun, nagising si Angela sa kanyang apartment at na-realize na panaginip lamang ang lahat. Kinabukasan, ipinatawag siya sa ospital upang imbestigahan ang isang kaso, at labis siyang nadurog nang malaman na ang kanyang nakita kagabi ay isang vision. Ang namatay ay ang kanyang kambal na kapatid na si Isabel, at namatay ito sa eksaktong katulad ng kanyang napanaginipan. Na-admit si Isabel sa ospital bilang isang mental patient, ngunit kilalang kilala ni Angela ang kanyang kapatid kaya tumanggi siyang maniwala na kusa itong nagpakamatay. Kasabay nito sa Mexico, ang lalaking may hawak ng sibat ay gumawa ng napakataas na pagtalon upang makatawid sa border, dahilan upang biglang mamatay ang lahat ng hayop sa paligid. Samantala, nagsimulang magsuka ng dugo si John kaya pumunta siya sa isang doktor. Sa kasamaang palad, nakatanggap siya ng masamang balita. Dahil sa matinding paninigarilyo, nagkaroon siya ng lung cancer at wala na siyang gaanong panahon para mabuhay. Kalaunan, pagdating niya sa bahay, dinalaw siya ni Beeman, na may dalang samot-saring kagamitan na maaaring gamitin ni John sa kanyang mga misyon, kabilang na ang isang baril na nagpapaputok ng dragon breath. Ikinwento ni John kay Beeman ang tungkol sa demonyong nagtangkang tumakas patungo sa mundo ng tao, isang bagay na hindi dapat mangyari dahil maaari lamang sumapi ang mga demonyo sa katawan ng tao at hindi tuluyang makatawid. Dahil dito, nangako si Beeman na magsasaliksik siya tungkol dito.
Pagkatapos nito, nagtungo si John sa isang simbahan kung saan nakasalubong niya si Angela, at nagkaroon sila ng maikling pagtatalo kung sino ang naunang dumating. Kinausap ni Angela ang pari dahil nais niyang mabigyan si Isabel ng isang katolikong libing, ngunit tumanggi ang pari dahil mortal na kasalanan ang pagpapakamatay. Kasabay nito, nakita ni John ang half-breed angel na si Gabriel at napansin niya ang mga pakpak nito, na tanging mga taong may espesyal na kakayahan lamang ang nakakakita. Tinanong ni John si Gabriel kung maaari bang pahabain ng Diyos ang kanyang buhay, ngunit tinawanan lamang siya nito dahil naniniwala siyang wala ng pag-asang makapasok pa si John sa langit. Ipinaalala naman ni John na marami na siyang demonyong ipinabalik sa impyerno at dapat ay sapat na itong kabayaran para sa kanyang kasalanan, ngunit ipinaliwanag ni Gabriel na tanging tunay na pagsasakripisyo sa sarili at pananampalataya, ang tanging bagay na magdadala sa kanya sa langit. Dahil inililigtas lamang ni John ang mga tao para sa sariling kapakinabangan at hindi dahil nais niya talaga silang tulungan, hindi yun maituturing na mabuting gawa. Samantala, nag-concentrate si Hennessy habang ipinapadaan ang kanyang mga kamay sa tumpok ng mga dyaryo, kung saan naririnig niya sa kanyang isip ang laman ng bawat artikulo. Sa huli, huminto siya sa artikulong tungkol sa pagkamatay ni Isabel, at may naramdaman siyang kakaiba dito. Kasabay nito, pinanood ni Angela ang footage ng pagkamatay ni Isabel at narinig niyang binanggit nito ang pangalan ni John. Sa sandaling yun, sabay-sabay na tumunog ang lahat ng telepono sa gusali, ngunit walang sumagot nang sagutin niya ang tawag. Sa kabilang banda, inatake si John ng matinding pag-ubo sa gitna ng kalsada at napaluhod siya. Isang alimango ang biglang lumitaw sa kanyang kamay, at nang may taong nagtangkang lumapit sa kanya, si John ay biglang inatake ng isang demonyong nababalot ng mga insekto. Dahil sa malakas na suntok, tumilapon si John at aksidenteng nabitawan ang box ng kanyang sandata, kaya nahirapan si John habang pilit siyang sinasakal ng demonyo. Gamit ang isang piraso ng karatula, hinampas niya ang demonyo upang maitulak ito palayo. Sa huli, nakuha niya ang box ngunit bago pa man niya ito mabuksan, muli siyang inatake ng nilalang. Nagpatuloy ang matinding labanan habang tumatakbo sila sa kalsada, hanggang sa ihagis ni John ang box at hayaan ang isang sasakyan na bumangga sa demonyo, na siyang ikinamatay nito. Pagkatapos ay tinapakan niya ang lahat ng natitirang insekto. Kalaunan ng gabing yun, nagtungo sina John at Chaz sa Midnight Nightclub, isang lugar kung saan nagtitipon ng mga supernatural na nilalang. Doon, isang test ang ginawa sa entrance upang i-check kung kayang makita ng bisita ang drawing sa card. Pinayagang makapasok si John, ngunit si Chaz ay hindi pinayagang makapasok dahil wala siyang ganoong kakayahan. Sa loob ng club, busy ang mga tao sa iba't ibang kalayawan ngunit hindi sila pinansin ni John at dumiretso siya sa backroom, kung saan nakilala niya ang may-ari na si Papa Midnight. Isa siyang makapangyarihang occultist na hindi tulad ni John ay mas piniling manatiling neutral sa digmaan sa pagitan ng langit at impyerno. Ikinwento ni John ang tungkol sa demonyong umatake sa kanya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Midnight dahil ayon sa mga tuntuning sinusunod ng magkabilang panig, hindi maaaring gumala sa mundo ang mga purong demonyo. Bigla silang inistorbo ng half-breed demon na si Baltazar, na patuloy na naglalaro ng barya habang tinutokso si John. Nang gantihan siya ni John ng pagbabanta, agad silang pinatigil ni Midnight at pinaalalahan ng bawal ang gulo sa kanyang club. Muling inatake si John ng matinding pag-ubo, kaya napilitan siyang lumabas na ng club. Kalaunan sa bahay, dinalaw si John ni Angela, na humingi ng tulong dahil naniniwala siyang may ibang taong nagtulak kay Isabel upang magpakamatay. Gayunpaman, sa tingin ni John ay desperado lamang si Angela na mapunta sa langit ang kanyang kapatid, kaya tinanggihan niya ito. Sa sandaling yun, nakita niya ang mga anino sa labas na humahabol kay Angela, kaya sinundan niya ito at nagpa siyang maaaring konektado ang kaso nito sa mga kamakailang demonic incidents. Ipinaliwanag ni Angela na hindi siya naniniwala sa mga demonyo, nang biglang magsimulang mamatay ang mga ilaw sa paligid nila, maliban sa isang Mama Mary statue sa isang display window. May kakaibang mahanging tunog na nagmumula sa itaas, at sinabi ni John na galing yun sa mga lumilipad na nilalang, habang naglalabas siya ng isang piraso ng tela. Nang sindihan niya ito gamit ang banal na liwanag, lumitaw ang mga demonyong nakapaligid sa kanila, na agad na nasunog hanggang maging abo. Nasuka si Angela dahil sa amoy ng sulfur, at iginiit ni John na siya ang puntirya ng mga demonyo, hindi siya. Sa pagpayag na tanggapin ang kaso ni Angela, nagpa siya si John na pumunta sa impyerno upang tingnan kung naroon si Isabel, dahil yon ang magpapatunay na tunay siyang nagpakamatay. Sa apartment ni Angela, inilagay ni John ang kanyang mga paa sa isang palangganang may tubig na magsisilbing conduit,
at pinalabas si Angela bago hawakan ng alaga nitong pusi dahil may koneksyon daw ang mga pusa sa kababalaghan. Sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata ng pusa, nakagawa si John ng koneksyon at tumigil ang oras sa paligid niya, bago siya napunta sa impyerno. Habang hawak ang banal na tubig bilang proteksyon, naglakad si John sa nakakatakot na tanawin ng impyerno, habang binabaliwala ang malalakas na hangin, mga demonyo at mga naghihirap na kaluluwa, hanggang sa makita niya si Isabel sa gilid ng isang gusali. Habang napapalibutan sila ng mga demonyo, binanggit ni Isabel ang pangalan ni John at tinanggal ang kanyang medical tag, kaya hinabol ito ni John. Habang nahuhulog si Isabel, hinabol naman ng mga demonyo si John at nagsitalon upang atakihin siya. Nang makuha ang medical tag, binasag ni John ang bote ng banal na tubig sa kanyang dibdib at agad siyang bumalik sa apartment ni Isabel, habang umuusok ang buo niyang katawan. Ibinigay niya ang tag kay Angela at kinumpirmang tunay ngang nagpakamatay si Isabel, at naparusahan ang kanyang kaluluwa dahil dito. Samantala, palihim na pumasok si Hennessy sa punerarya upang makita ang bangkay ni Isabel. Sinubukan niyang basahin ang alaala nito sa pamamagitan ng paghawak sa braso ng bangkay, ngunit biglang lumitaw ang isang nakakatakot na marka sa pulsuhan ni Isabel, dahilan para mapaatras siya sa takot. Sa sobrang takot, tinangka niyang uminom mula sa kanyang flask, ngunit ni isang patak ay walang lumabas. Sa sandaling yun, nakita siya ng isang gwardya kaya nagmamadaling tumakbo si Hennessy papunta sa isang tindahan, at desperadong sinubukang uminom mula sa iba't ibang bote ng alak, ngunit walang likidong lumalabas. Matapos basagin ng maraming bote, muli siyang bumagsak at nagsimulang mabulunan, kaya sa kanyang huling hininga, gumamit siya ng bottle opener upang gumuhit sa kanyang kamay. Sa sandaling yun, lumitaw si Baltazar habang nilalaro ang kanyang barya, nasisiyahang pinapanood ang dahan-dahang pagkamatay ni Hennessy. Dito nabunyag na nilinlang lamang si Hennessy ng demonyo upang isipin niyang walang laman ang mga bote, ngunit ang totoo ay nalulunod na siya sa dami nito. Samantala, ipinaliwanag ni John kay Angela na noong bata pa siya, nakakakita na siya ng iba't ibang supernatural na nilalang. Dahil hindi alam ng kanyang mga magulang ang gagawin, ipinadala siya ng mga ito sa isang mental institution upang gamutin, ngunit lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan. Dahil sa takot at pakiramdam na isa siyang outcast, tinangka ng batang si John na magpakamatay, at opisyal siyang namatay sa loob ng 2 minuto. Gayunpaman, mas mabagal ang takbo ng oras sa impyerno, kaya pakiramdam niya ay habang buhay siyang naroon. Nagawa siyang buhayin ng mga paramedic, at dito na tuluyang tinanggap ni John na totoo ang lahat ng kanyang nakikita. Dahil sa bigat ng kanyang kasalanan, nakatakdang mapunta sa impyerno ang kaluluwa ni John, kaya ginugol niya ang kanyang buhay sa pag-eeksorsismo ng mga demonyo, umaasang makakamtan niya ang kaligtasan. Ang langit at impyerno ay nagkaroon ng pustahan sa kung sino ang makakakuha sa mga kaluluwa ng sangkatauhan, kaya lumikha sila ng mga half-breed tulad ni Gabriel at Baltazar, na bumubulong sa mga tao upang impluwensyahan silang gumawa ng mabuti o masama. Naputol ang kanilang usapan nang makatanggap si Angela ng tawag tungkol sa pagkamatay ni Hennessy, kaya agad na nagtungo ang dalawa sa pinangyarihan. Doon, napansin ni John ang dugo ang marka sa palad ni Hennessy, nakapareho ng simbolong nakita kina Isabel at sa lalaki sa Mexico. Nabunyag na iniwan ito ni Hennessy para kay John. Matapos gumawa ng kopya, ipinadala niya ito kay Beeman for research. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa silid ni Isabel sa ospital at pinagsalitaan ni John si Angela, pilit siyang pinapaalala ng anumang detalye na maaaring magsilbing clue. Sa huli, naalala ni Angela na noong mga bata pa sila, meron silang lihim na paraan para makipag-usap sa isa't isa, kaya hiningahan niya ang bintana, hanggang sa magfog ito at lumitaw ang mensaheng Corinthians 17, isang talatang hindi naman talaga umiiral. Habang nagmamaneho palayo sina John at Angela, tinawagan nila si Beeman, na ipinaliwanag na ang Biblia ng impyerno ay mas maraming talata kaysa sa karaniwang Biblia. Ang Corinthians 17 ay tungkol sa anak ng demonyo na si Mammon, na magdadala ng walang hanggang kadiliman sa sangkatauhan, at ang simbolo nito ang parehong marka na nakita sa kamay ni Hennessy. Nais ni Mammon na agawin ang kontrol mula kay Lucifer, at upang magawa iyon, kailangan niya ng isang makapangyarihang psychic at isang banal na nilalang. Habang nagsasalita si Beeman, bigla siyang nautal at tila naramdaman niyang may paparating para sa kanya. Dahil dito, agad niyang ibinaba ang telepono bago magsimulang lumabas ang mga insekto mula sa kanyang mga mata. Sa pag-aalala, sina John at Angela ay nagmamadali upang tingnan si Beeman, ngunit huli na ang lahat dahil nadatnan nila itong patay na at nababalot ng mga insekto. Samantala,
Ang lalaking may dala ng spearhead ay nagnakaw ng isang sasakyan at nagsimulang magmaneho patungong Los Angeles. Sa kabilang banda, inamin na ni Angela kay John na noong mga bata pa sila ni Isabel, nakakakita rin sila ng mga kakaibang bagay. Gayunpaman, nang sumailalim si Isabel sa treatment para sa mental illness, nagsimulang itanggi ni Angela ang lahat, hanggang sa tuluyan siyang nawala ng kakayahang makakita ng kababalaghan. Ngayon, pakiramdam niya ay pinabayaan niya si Isabel, kaya nakiusap siya kay John na tulungan siyang makakita muli. Pumayag naman dito si John at pinuno ang bathtub ng tubig, bago pinahiga doon si Angela. Pilit niya siyang inilubog kahit nagsisimula na siyang mawalan ng hangin, at nagpumiglas si Angela laban dito ngunit wala siyang nagawa. Nang tuluyan na siyang nalunod, bumagal ang oras sa paligid, bago bumalik sa normal makalipas ang 1 segundo. Sapat na ang sandaling yun upang makarating si Angela sa impyerno at maibalik ang kanyang kakayahan. Ilang sandali pa, bigla siyang may naramdaman kaya agad siyang nagtungo sa opisina ni Biman, kung saan nakita niya ang barya ni Baltazar. Sa pagkainis, nag-assemble si John ng isang sandata upang pagbayarin si Baltazar sa pagpatay sa kanyang kaibigan, at pagkatapos ay pumunta na sa kanyang opisina kasama si Angela. Makalipas ang ilang sandali, nakatingin si Baltazar sa kanyang sarili sa salamin sa kanyang opisina, nang magsimula itong bumula. Sa sandaling yun, pinasabog ng Dragon's Breath ang salamin at umilapon si Baltazar, ngunit hindi siya nasaktan ng apoy. Pagkatapos ay binuhusan siya ni John ng banal na tubig, na siyang tunay na nakasunog sa mukha ng demonyo, dahilan upang itakal siya nito sa pader at sinakal siya. Dahil sa pag-atake, nabitawan ni John ang Dragon's Breath, ngunit naglabas siya ng brass knuckles na may ukit na mga cross, at ginamit ito upang paulit-ulit na suntukin si Baltazar, hanggang matumba ito sa mesa. Pagkatapos ay tumayo siya kay Baltazar habang may hawak na Biblia, nagbantang bibinditahan siya sa halip na i-exercise siya, upang ang kanyang kaluluwa ay mapunta sa langit. Sa takot, ibinunyag ni Baltazar na kailangan ni Mama ng Spear of Destiny upang makapasok sa mundo ng mga tao. Sa sandaling yun, lumitaw si Angela sa likuran ni John, at natawa si Baltazar habang ibinubunyag na si Angela talaga ang kanilang target at dinala niya sa kanila, kaya agad siyang binaril ni John. Matapos umalis ang dalawa, isang misteryosong nilalang ang lumapit kay Baltazar. Nakiusap ang demonyo na buhayin siyang muli dahil natapos niya ang kanyang misyon, ngunit pinanood lamang siya ng nilalang habang tuluyan siyang naglalaho. Habang papaalis sina John at Angela, na-realize ni Angela na nagpakamatay si Isabel upang hindi siya magamit ng mga demonyo sa pagpapalaya kay Mammon, at ngayong patay na siya, si Angela naman ang nais nilang gamitin. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Angela, at may puwersang humila sa kanya palabas ng elevator door at tumagos sa napakaraming pader. Tumalon si John sa mga butas upang habulin siya, ngunit kalaunan ay hinila si Angela paitaas sa himpapawid hanggang sa tuluyan na siyang hindi naabot ni John. Sa pagiging desperado, agad na nagtungo si John sa club at binaril ang likuran na pinto upang hingin ng isang silya, kaya gumanti si Midnight gamit ang mahika at pinin siya sa pader. Habang namimilipit sa sakit, ipinaliwanag ni John na wala nang sumusunod sa mga patakaran, at sa huli ay pumayag na si Midnight na tulungan siya. Sa imbakan ng mga artifact, kinuha nila ang isang silyang ginamit noon sa parusang kamatayan. Tinanggal ni John ang kanyang sapatos at matapos basain ang sahig, kinuryente siya ni Midnight gamit ang isang bumbilya. Dahil dito, nagkaroon si John ng pangitain kung saan nakita niya ang lalaking may hawak ng spearhead na papunta sa ospital, kung saan nagtitipon ng napakaraming demonyong sumasapi sa mga tao. Isang demonyo ang nagtangkang atakihin si John, ngunit mabilis siyang hinila palabas ni Midnight. Pagkatapos nito, naghanda si Chaz ng mga espesyal na bala para kay John at ginulat siya sa isang plano. Samantala, ibinagsak si Angela sa swimming pool ng ospital at doon niya nakita ang lalaking may spearhead. Pinagbabaril niya ito hanggang maubusan siya ng bala, ngunit wala itong epekto at hinila siya ng lalaki sa ilalim ng tubig. Hindi nagtagal, sina John at Chaz ay dumating na din sa ospital. Nagtungo si Chaz sa water tank upang basbasan ito gamit ang banal na cross, habang si John naman ay hinanap ang mga demonyo, at inilapit ang lighter sa fire alarm upang paganahin ang sprinkler system. Nagsimulang umulan ng banal na tubig sa buong silid at nanghina ang mga demonyo, kaya isa-isang pinagbabaril ni John ang mga ito hanggang sa mapatay silang lahat. Ilan sa mga demonyo ang nagtangkang atakihin sila, ngunit mabilis silang nabaril ni John, bagaman kalaunan ay naubusan din siya ng bala. Sa kabutihang palad, dumating si Chaz at pinatay ang natitirang mga halimaw. Pagkatapos ay hinanap nina John at Chaz si Angela, na nooy pilit na nilulunod ng lalaking Meksikano.
Nang mapunta si Angela sa impyerno, narinig niyang binubulong ni Mammon ang kanyang pangalan, bago ito sumugod sa kanya. Sa mismong sandaling yun, pumasok si John sa pool room at nakita ang bangkay ng lalaking Meksikano. Nagsimulang kumulo ang tubig at lumitaw ang sinapiang si Angela, ngunit tumanggi si John na patayin siya. Nagkaroon ng matinding labanan habang sinusubukan ni John na i-exercise siya, ngunit hinila siya ni Angela sa ilalim ng tubig upang lunurin siya. Mabilis na tumalon si Chaz upang tumulong, at sabay nilang pinigilan si Angela sa sahig. Sinimulang sabihin ni John ang orasyon habang nagpupumiglas si Angela, hanggang sa bigla itong bumalik sa normal. Sa kasamaang palad, hindi pa tapos ang lahat dahil nasa loob pa rin ng kanyang tiyan si Mammon, at pilit itong lumalabas. Sa pagkakataong ito, nakisabay si Chaz sa pagbigkas ng orasyon at matapos ang matinding pagsisikap, tila nawala na si Mammon. Nang walang babala, itinulak si Chaz paitaas at malakas na ihinampas sa kisame, dahilan upang agad siyang mamatay. Sa sobrang galit, pinagdikit ni John ang mga tato sa kanyang mga braso, at bumigkas ng isang orasyon upang ilantad ang anumang nagtatago sa silid. Mistulang bumukas ang kisame at bumagsak si Gabriel sa taas ni John, at dito nabunyag na siya ang banal na nilalang na tutulong upang maipanganak si Mammon sa mundo ng mga tao. Naniniwala si Gabriel na hindi patas na ang mga masasamang tao tulad ng mga mass murderer ay kailangan lamang magsisi upang makapasok sa langit, kaya nais niyang dalhin si Mammon sa mundo upang magdulot ng matinding paghihirap. Sa ganoong paraan, tanging ang mga taong may kakayahang makasurvive sa ganoong pagsubok ang siyang magiging karapat-dapat sa langit. Pagkatapos ay binugahan ni Gabriel si John, dahilan upang tumilapon siya sa salaming pinto, bago niya kinuha ang sibat upang simulan ang ritual. Desperadong pigilan siya, nanalangin si John sa Diyos at ginamit ang mga bubog ng salamin upang magpakamatay. Sa sandaling yun, biglang tumigil ang oras at lumitaw si Lucifer, dahil si John lamang ang kaluluwang maaari niyang personal na kunin. Ipinaliwanag ni John na malapit nang makarating si Mammon sa mundo at masisira nito ang plano ng impyerno, kaya agad na pinasabog ni Lucifer ang isa pang pinto upang tingnan kung totoo nga yun. Nang makita niyang malapit nang saksakin ni Gabriel si Angela gamit ang spearhead, mabilis siyang inilayo ni Lucifer, bago muling gumalaw ang oras at bumagsak ang sibat. Sa refleksyon ng tubig, makikitang hawak ni Lucifer si Mammon habang pinapaalala kay Gabriel na siya ang tunay na may-ari ng mundo. Sinubukan ni Gabriel na atakihin si Lucifer ngunit wala na siyang kapangyarihan dahil tinalikuran na siya ng Diyos. Dahil dito, ibinalik ni Lucifer si Mammon sa impyerno at sinunog ang mga pakpak ni Gabriel bago siya itinulak sa swimming pool. Nang matapos ang lahat, tinanong ni Lucifer si John kung nais niyang humaba pa ang kanyang buhay bilang gantimpala sa pagbibigay sa kanya ng babala tungkol kay Mammon, ngunit sa halip ay hiniling lang ni John na ipadala sa langit ang kaluluwa ni Isabel. Ginawa ito ni Lucifer sa pamamagitan lamang ng isang kumpas, at pagkatapos ay hinila na si John pababa sa sahig, masayang-masaya dahil sa wakas ay makukuha na niya ang kaluluwa nito. Gayunpaman, may isang hindi nakikitang puwersa ang pumipigil sa kanya, at narealize ni Lucifer na dahil sa mga sakripisyo ni John, hindi na ito nabibilang sa impyerno. Unti-unting umangat ang kaluluwa ni John patungo sa liwanag ng langit, habang pinapakyuhan niya si Lucifer. Gayunpaman, tumanggi si Lucifer na mawala ang paborito niyang kaluluwa at ipinasok ang kanyang mga kamay sa baga ni John, kung saan inalis niya ang kanser nito at pinahaba ang kanyang buhay, umaasang magkakasala siyang muli. Pagkatapos nito, kinuha muli ni John ang spearhead at tiningnan si Angela, na ngayon ay ligtas na. Buhay pa rin si Gabriel ngunit isa na lamang siyang ordinaryong tao ngayon, kaya nakiusap siya kay John na gumanti sa kanya habang inaabot ang isang baril. Ngunit sa halip na patayin siya, sinuntok lamang siya ni John at hinayaan siyang mabuhay, dahil alam niyang sapat ng parusa ang pagiging tao. Pagkatapos ay nagpaalam na si John kay Angela sa rooftop at ibinigay sa kanya ang spearhead upang maitago ito mula sa mga mapanganib na taong katulad niya. Sa pagkakataong yun, chewing gum na lamang ang kanyang ninunguya, imbes na sigarilyo. Makalipas ang ilang panahon, binisita ni John ang puntod ni Chaz at nakita ang kaluluwa nito na naging anghel, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.